Mula sa A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 736, Nalilito. Sa kabila ng pagtataka ni Yin Chan, agad siyang yumukod bilang tanda ng pasasalamat at sinabi, "Tanggapin ninyo po ang aking pasasalamat sa ngalan ni Master Yin Gua, binibining Yuloo. May natitira pang ilang Heavenly Yin Soul Nourishing Pills sa sisidlang ito. Kapag nagising na silang 5, maaari mo nang itabi ang mga natitirang tableta. Kung tama ang aking alaala, umabot ka lang sa mid-high zenith stage halos 100 taon na ang nakalilipas, at dapat na malaki ang maitutulong ng mga tabletang ito para mapatibay ang iyong cultivation base, nakangiting sabi ni Yuloo. Labis na natuwa si Yin Chan nang marinig ito, at nagmamadali siyang sumagot, "Maraming salamat, binibining Yuloo. Kung kakailanganin mo man ang aking tulong, asahan mong handa akong maglingkod sa iyo. May 40 Heavenly Yin Soul Nourishing Pills sa loob ng sisidlan, kaya dapat ay may mairuroon pang malapit sa 20 matitira matapos may bahagi ang para kay Hanli at sa iba pa. Sa kaunting halagang ito, sapat na ang mga tableta para makatipid siya sa ilang libong taon ng mahirap na pagkukultivate. Dahil nag-alok ka ng ganyan, malugod ko itong tatanggapin. Nais ko sanang hiramin silang 5 kapag gising na sila, at inaasahan kong tutulungan mo ako rito, punong Warden Yin Chan, nakangiting sabi ni Yuloo. Agad na naging estatwa ang mukha ni Yin Chan nang marinig ito, at ninais niyang sampilan ang sarili dahil sa padalos-dalos na pangako. May problema ba roon? Tanong ni Yuloo. Hindi sa ayaw kong tumulong, ang problema ay gagawing mga puppet silang 5 ni Master Yin Gua. Kaya kung nais mo silang hiramin, kailangan ko munang makuha ang pahintulot ni Master Yin Gua, maingat na sagot ni Yin Chan. Tiyak na labis na napagod si Master Yin Gua sa sabay-sabay na pagpapalabas ng 5 Infernal Soul Bugs, kaya siguradong hindi siya lalabas sa kanyang seclusion nang hindi bababa sa 1 buwan. Hihiramin ko lamang silang 5 sa loob ng 2 o 3 araw sa pinakamatagal, at hanggat walang nagsasalita sa ating dalawa, paano malalaman ni Master Yin Gua? Tanong ni Yuloo na may bahagyang ngiti. Tiningnan ni Yin Chan ang itim na jade na sisidlan sa kanyang kamay, at bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Bukod dito, kung malaman man ito ni Master Yin Gua, tiyak na hindi niya mamasamain ang pagpapahiram sa kanila sa akin, lalo na't nag-ambag ako ng maraming Heavenly Yin Soul Nourishing Pills para sa kanyang layunin, patuloy ni Yuloo. Maaaring totoo iyan, ngunit tahasang sinabi sa akin ni Master Yin Gua na. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Yuloo habang sumasabat, hinihiram ko silang 5 para sa isang bagay na may kinalaman sa panrehiyong Monarco, hindi para sa aking sarili. Kung ayaw mo akong tulungan, hindi kita pipilitin na gawin ang labag sa iyong kalooban. Ngunit kung magtanong ang panrehiyong Monarco tungkol sa pagkaantala, kailangan kong sabihin sa kanya ang katotohanan. Bahagyang kumaba ang dibdib ni Yin Chan nang marinig ito, at pagkatapos ay isang pait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang sumasagot, kung ganoon, tila wala akong gaanong pagpipilian sa bagay na ito. Sige, ipinauubaya ko na ito sa iyo, punong Warden Yin Chan, sabi ni Yuloo habang bumalik ang ngiti sa kanyang mukha, bago tumalikod upang umalis. Pinanood ni Yin Chan si Yuloo habang papaalis ito, at matapos ang matagal na katahimikan ay nagpakawala siya ng isang mahinang buntong hininga bago nagtungo sa selda ni Hanli. Doon, tinanggal niya ang talisman mula sa itim na jade na sisidlan, at naglabas ng isang maliit na kulay abong tableta mula sa loob. Matapos suriing mabuti ang tableta upang matiyak na walang anumang mali rito, ipinakain niya ito kay Hanli, at agad na nagsimulang mag-stabilize ang aura nito. Pagkatapos noon, inulit ni Yin Chan ang proseso sa lahat ng mga kasamahan ni Hanli bago siya umalis. Kuwit, sa kanyang walang malay na estado, naramdaman ni Hanli na tila may walang humpay na kulog at kidlat na nagwawala sa kanyang isipan, at ang matinding saktong nararamdaman ay nagbabantang magwasak sa kanyang kamalayan. Ganito na lang ba matatapos ang lahat? Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang lahat ay malabo at hindi maaninag. Bigla na lamang nagliwanag ang kanyang madilim na selda, at nagsimula ring magbago ang kanyang paligid. Unti-unting naglaho ang selda at napalitan ng isang marangyang bulwagan, at may ilang florera na puno ng mga pambihira at kakaibang bulaklak sa kanyang tabi. Nakahilig sa isang sadyang upuan sa tabi ng isang magarbong kahoy na mesa sa bulwagan ng isang hindi malinaw na figure na nakayuko at may tinitingnan. Unti-unting naging malinaw ang figure sa mga mata ni Hanli, at nabunyag ang isang batang babae na nakasuot ng puting kasuotan. Warner! Kusang napasigaw si Hanli nang makita ang batang babae, at itinaas nito ang kanyang ulo upang ipakita ang magagandang katangian na hindi mabilang na beses nang lumitaw sa mga panaginip ni Hanli.
Walang iba kundi si Nangongwan. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita rito, biglang nayanig ang kanyang kamalayan, at ang lahat sa kanyang paligid ay muling nadurog sa kadiliman, habang ang kanyang katawan naman ay nagsimulang mahulog sa isang walang katapusang kailaliman. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, isang bugzo ng init ang biglang dumaloy sa kanyang isipan, at ang matinding sakit sa kanyang kamalayan ay mabilis na naglaho, na nagpapahintulot sa kanyang nagkapira-pirasong isip na muling mabuo. Hindi nagtagal, nawala ang bugzo ng init, at bumalik ang matinding sakit sa kanyang isipan, ngunit ito ay medyo mas mababa na kaysa sa dati. Makalipas ang ilang oras, muling lumitaw ang bugzo ng init upang alagaan ang kanyang isip. Ang kamalayan ni Hanli ay unti-unting naging buo, at sa wakas, matapos ang ika-4 na agos ng init sa kanyang isipan, bahagyang kumurap ang kanyang mga pilikmata bago tuluyang bumukas ang kanyang mga mata, at natagpuan niya ang sarili na nakatitig sa kisame ng kanyang selda. Kahit na nakabawi na ang kanyang kamalayan, ang kanyang katawan ay nasa estado pa rin ng matinding sakit at ganap na hindi makagalaw. Hindi nagtagal, lumitaw si Hinchan sa paningin ni Hanli, na nakatitig sa kanya ng may nagulat na ekspresyon habang sinasabi, tiyak na napakalakas ng iyong spiritual sense para magising sa loob lamang ng 4 na araw. Nais magsalita ni Hanli, ngunit masyado siyang mahina para makapaglabas kahit isang tunog. Ngayong gising ka na, ipapakain ko na rin sa iyo itong ika-5 Heavenly Yin Soul Nourishing Pill, sabi ni Yin Chan habang naglalabas ng kulay abong tableta mula sa itim na jade na sisidlan, at pagkatapos ay ipinakain ito kay Hanli, na hindi man lang lumaban. Mapapalad kayong grupo. Kung hindi dahil sa mga tabletang ito, magduruso pa kayo ng hindi bababa sa 10 araw bago kayo magising, malamig na tumawa si Yin Chan, bago mabilis na umalis at nawala sa paningin ni Hanli. Matapos ang ilang sandali upang pakalmayan ang sarili, dali-daling sinuri ni Hanli ang kanyang sariling panloob na kondisyon, kung saan natuklasan niya na ang lahat ng mga pagbabawal, restrictions, sa kanyang dantian at isipan ay naroroon pa rin. Bukod doon, ang kanyang katawan at mga meridian ay nagtamo ng matinding pinsala, at ang mga gapos sa kanyang katawan ay nagdulot sa kanya na hindi makagalaw. Hindi pinansin ni Hanli ang kanyang sariling mga pisikal na pinsala habang dali-daling sinuri ang kanyang sariling kaluluwa, kung saan isang seryosong mukha ang mabilis na lumitaw sa kanya. Ang kanyang kaluluwa ay lumulutang sa loob ng kanyang kamalayan sa isang matatag na paraan, kaya maaari kayang ang Infernal Soul Bog ay ganap ng sumama rito. Hindi mapigilan ni Hanli ang bahagyang manginig sa pag-iisip sa Infernal Soul Bog, ngunit mabilis niyang napansin na may hindi tama. Sa loob ng kanyang kaluluwa, ang Infernal Soul Bog ay nakakulong sa loob ng ilang spiritual sense chains, sa labas nito ay may isang patong ng transparent na substansya. Ano man ang transparent na substansyang iyon, tila binalot nito ang Infernal Soul Bog at ginawa itong ganap na hindi makagalaw. Bukod doon, hindi niya naramdaman na nakompromiso ang kanyang kamalayan, na natural na isang malaking kaluwagan, ngunit labis ding nakalilito. Sa mismong sandaling ito, ang kulay abong tableta na kapapakain pa lang sa kanya ay nagsimulang matuno, at mabilis itong nagbago tungo sa isang bugzo ng init na pumasok sa kanyang isipan bago mabilis na kumalat palabas. Ang sakit sa kanyang isip ay agad na gumaan ng malaki, at naramdaman niya na tila ang kanyang kaluluwa ay naliligo sa isang mainit na bukal. Sa pag-alala sa mga bugzo ng init na panapanahong lumilitaw sa kanyang isipan noong siya ay walang malay, naging malinaw kay Hanli na ang kulay abong tabletang ito ang pangunahing sanhi. Sa pagkilatis sa mga epekto ng tableta, malinaw na ito ay napakahalaga, at ayon kay Yin Chan, ito na ang ika-5 piraso na ipinakain sa kanya, at hindi niya mapigil ang magtaka kung bakit siya binibigyan ng ganoong mamahaling tableta. Bigla na lamang napansin ni Hanli na ang isang serye ng napakanipis na guhit ng halos hindi mapansing translucent na liwanag ay inilalabas sa kanyang isipan, na sama-sama sa kanyang kaluluwa bago patatagin ang transparent na patong ng liwanag sa paligid ng Infernal Soul Bog. Isang serye ng mga pag-iisip ang mabilis na sumalamin sa isipan ni Hanli nang makita ito, ngunit sa huli, umiling siya upang alisin ang takbo ng pag-iisip bago ipinikit ang kanyang mga mata at huminga ng malalim upang pakalmayan ang sarili. Malapit sa kalahating araw ang lumipas, biglang bumukas ang kanyang mga mata, at dahil nakabawi na ng kaunting lakas, dahan-dahan siyang nagsumikap na umupo. Bahagya niyang tiningnan ang kanyang paligid, pagkatapos ay itinaas ang isang kamay sa kanyang sariling noo habang nagkukunwaring may masakit na ekspresyon. Agad na sumunod doon, isang silakbo ng translucent na liwanag ang kumiwol sa kanyang mga daliri, at ang myriad soul herb ay biglang lumitaw sa kanyang kamay bago agad na isinubo sa kanyang bibig. Matapos nguyain ang myriad soul herb ng ilang beses, mabilis niya itong nilunok.
Kahit na ang kanyang immortal spiritual power ay ganap na selyado, na nagdulot sa kanya na hindi ma-access ang flower branch domain, ang bahagi ng spiritual sense na ipinadala niya roon kanina ay nagawang kumuha ng ilang bagay mula sa loob ng domain para sa kanya. Sa mismong sandaling ito, ang matandang lalaki na may puting buhok sa kalapit na selda ay humarap kay Hanli nang may nalilitong tingin sa kanyang mga mata, habang si Hanli naman ay sumandal sa dingding ng kanyang selda at ipinikit ang kanyang mga mata sa katahimikan. Sa sandaling ito, ang kanyang kamalayan ay marahas na nagbabago habang ang lahat ng kanyang spiritual sense ay nagwawala, walang awang inaatake ang mga itim na ripple sa kanyang isipan. Marahil ay salamat sa 5 tableta na ipinakain sa kanya, ang kanyang spiritual sense ay higit pang napalakas, at ang mga itim na ripples ay walang humpay na nangangatog. Kasabay nito, ang mga bugzo ng itim na chi ay dumadaloy sa kanyang isipan sa isang patuloy na agos, at ito ay walang iba kundi ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Myriad Soul Herb. Ang itim na chi ay nagbibigay ng napakalaking soul power fluctuations na mas mababa lamang ng kaunti sa sariling lakas ni Han Li, ngunit ang mga ito ay labis na marahas at hindi pa masunurin, katulad ng isang ligaw na kabayo na tumatangging sakyan. Bukod dito, ang mga mapagkimkim na Etengal ay naririnig na umaalingaw-ngaw sa loob ng itim na chi. Ang mga myriad soul herbs ay matatagpuan sa mga madidilim na lugar kung saan nagtitipon ang mga pumanaw na espiritu, at sa madaling salita, ito ay isang spirit plant na nabuo mula sa mapagkimkim na enerhiya ng hindi mabilang na mga kaluluwa. Dahil dito, napakahirap na HP Sakin absorb ang nakapagpapagaling na kapangyarihan nito upang mapalakas ang kaluluwa ng isang tao, at ang karamihan sa kapangyarihan nito ay madalas na nasasayang sa prosesong ito. Gayunpaman, ang kasalukuyang layunin ni Hanli ay hindi ang i-absorb ang kapangyarihan nito. Sa halip, ginagamit niya ito upang atakihin ang mga itim na ripple sa kanyang isipan, kaya naging perpekto ang sitwasyong ito para sa kanya. Kabanata mula sa A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 737, Sino siya? Huminga ng malalim si Hanli, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at nag-focus ng buong puso sa paggabay sa itim na chi mula sa Myriad Soul Herb patungo sa mga itim na ripple sa kanyang isipan, sa pagtatangkang sirain ang pagbabawal, restriction. Dahil sa kanyang nakaraang karanasan sa pakikipagtunggali sa pagbabawal na ito, nagawa niyang makagawa ng mabilis na pag-unlad, at ang mga itim na ripples ay mabilis na nagpakita ng mga palatandaan ng pagluwag. Nagliwanag ang mga mata ni Hanli habang muli niyang pinakawalan ang kanyang sword observation arts, ngunit sa pagkakataong ito, sabay-sabay siyang nagpalabas ng 3 spiritual sense swords, na magkakasamang sumugod upang tamaan ang 3 magkakaibang punto sa mga itim na ripples. Agad na nahiwa ang 3 maliliit na hiwa sa mga itim na ripples, na sinubukan agad na maghilam, ngunit sa mismong sandaling ito, 3 translucent spiritual sense chains ang lumabas mula sa kaluluwa ni Hanli, na pumuwersa sa kanilang daan patungo sa 3 hiwa. Ginagawa ng mga itim na ripples ang lahat ng kanilang makakaya upang isara ang mga hiwa, ngunit ang mga spiritual sense chains ay labis na matatag at nanatiling matibay sa kanilang kinalalagyan. Bukod doon, nagpapakawala ang mga ito ng mga silakbo ng translucent na liwanag habang walang humpay na gumagalaw, sa pagtatangkang palawakin ang 3 hiwa. Isang matinding salpukan ang naganap sa pagitan ng mga itim na ripples at mga spiritual sense chains, na nagdulot sa isipan ni Hanli na mauwi sa estado ng ganap na kaguluhan, ngunit labis na natuwa si Hanli na makita ito, at ipinikit niya ang kanyang mga mata habang patuloy na inaatake ang mga itim na ripples gamit ang kanyang spiritual sense at ang kapangyarihan ng Myriad Soul Herb. Isang araw at isang gabi ang mabilis na lumipas sa isang kurap ng mata. Nanatiling walang katinag-tinag si Hanli, na nakasandal sa dingding ng kanyang selda sa buong panahong ito, habang ang kaguluhan sa kanyang isipan ay patuloy na nagwawala ng walang humpay. Sa puntong ito, 12-dosenang mga hiwa na ang napunit sa mga itim na ripples, at bawat isa sa mga ito ay napuno ng isang spiritual sense chain na walang humpay na kumikiwal. Sa mas malapitang pagsusuri, matutuklasan ng sinoma na ang pagbabawal ay lumabo ng malaki, at ito ay marahas ding nangangatog, ngunit nanatili itong matigas na buo. Sa sandaling ito, ang kutis ni Hanli ay naging medyo mapatla, at malalaking butil ng pawis ang nagpapatikin mula sa kanyang mukha. Matapos ang isang araw at isang gabi ng walang pagod na pagpupursigi, ang kanyang spiritual sense ay labis na naisagad, at ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Myriad Soul Herb ay malapit na ring maubos, kaya hindi niya ito mapapanatili ng mas matagal pa. Gaya ng inaasahan mula sa isang selyo na itinanim ng isang Great Encompassment Cultivator. Kailangan ko ng dinalaw ang aking huling alas ngayon.
Dahil sa pag-iisip na iyon, nagnitnit ang mga ngipin ni Hanli, at ang 12-12 ng mga spiritual sense chain sa kanyang isipan ay sabay-sabay na nagliwanag habang marahas ding nagwawala na parang mga galame, na higit pang nagpapalawak sa 12-12 ng mga hiwa sa mga itim na ripples at nagdulot sa mga ito na kumisap ng hindi formal. Kasabay nito, ang lahat ng spiritual sense sa isipan ni Hanli ay ibinuhos patungo sa mga spiritual sense chains, na mabilis na nagpapalakas at nagpapataba sa mga ito. Nang sabay, ang itim na chi na nabuo ng Myriad Soul Herb ay nagbago tungo sa isang pares ng naglalakihang itim na kamay na sumunggab sa mga itim na ripples bago pinitas ang mga ito upang mas palawakin pa ang mga hiwa. Sa kabila nito, ang pagbabawal ay nananatili pa ring matatag na hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng pagkasira. Sa isang huling pagsisikap, nagpalabas si Hanli ng isang serye ng mga translucent na projection ng espada gamit ang kanyang sword observation arts, at ang lahat ng ito ay agad na nagtipon upang bumuo ng isang higanteng projection ng espada na tumama sa mga itim na ripples ng may napakalakas na puwersa. Isang napakalaking hiwa ang agad na napunit sa mga itim na ripples, at hindi na nagawa ng mga ito na panatilihin ang kanilang sarili na magkasama, sumabog ang mga ito ng may mahinang kalabog bago mabilis na naglaho. Kasabay nito, kung ano man ang natitira sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Myriad Soul Herb ay ganap ding naikalat dahil sa pagkawasak ng mga itim na ripples. Agad na naghabol ng hininga si Hanli, at dahil ubos na ang lahat ng kanyang spiritual sense, malapit na siyang mawala ng malay. Tunay na ibinigay na niya ang lahat ng kanyang magagawa, at sa kanyang mga pagsisikap, sa wakas ay nasira niya ang isa sa mga pagbabawal sa kanyang katawan, na labis niyang ikinatuwa at ikinasabik. Hindi ako maaaring makatulog. Mahigpit na nagnitnit ang mga ngipin ni Hanli habang pinipilit ang kanyang sarili na manatiling gising, at matapos lamang ang ilang oras ng pahinga at pagbawi ay bahagyang nakabawi ang kanyang spiritual sense. Malayo pa ito sa ganap na pagbawi, ngunit sa pinakamababa, hindi na siya gaanong nahihirapan na manatiling gising. Isang pahiwatig ng kagalakan ang kumislap sa kanyang mga mata habang sinusuri ang kanyang sariling panloob na kondisyon gamit ang kanyang spiritual sense. Bago ito, nagagawa niya ring suriin ang kanyang sariling panloob na kondisyon, ngunit hindi sa parehong antas ng detalye na ibinibigay ngayon ng kanyang spiritual sense. Habang ginagawa niya ito, isang seryosong mukha ang mabilis na lumitaw sa kanya. Ang tanging pagbabawal na karapat-dapat pansinin sa kanyang katawan ay ang baleful lightning restriction sa kanyang dantian, at kung iyon ay maiwawaksi, ang lahat ng iba pang mga pagbabawal ay madali na ring mapapamahalaan. Gayunpaman, ang pagbabawal sa kanyang dantian ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang inakala, higit pa kaysa sa itim na ripple restriction sa kanyang isipan, at malamig na magiging imposible itong maiwaksi kahit pa sa tulong ni Daoist Xe. Nasalubong ng mahigpit ang mga kilay ni Hanli habang sinusubukan niyang mag-isip ng paraan upang maiwaksi ang baleful lightning restriction. Sa mismong sandaling ito, umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag ng paa, at agad niyang binawi ang kanyang spiritual sense habang ibinababa rin ang kanyang ulo. Dalawang figure, isang matangkad at isang pandak, ang lumitaw sa pasukan ng ikasyam na antas, at sila ay walang iba kundi sina Yin Chan at Yuluo. Bahagyang tiningnan ni Hanli si Yuluo mula sa gilid ng kanyang paningin, at isang nalilitong tingin ang kumislap sa kanyang mga mata. Palagi niyang nararamdaman na ang babaeng ito ay medyo kakaiba. Sa partikular, matapos lamang siyang mapakain ng mga tableta na ibinigay kay Yin Chan nito, nagawa niyang maiwaksi ang kabaturan sa kanyang isipan at bigyan ang kanyang sarili ng isang kislap ng pag-asa. Maaari kayang mayroon siyang anumang lihim na motibo, o marahil ang Infernal Regional Master ay may pinaplano. Mas ibinaba pa ni Hanli ang kanyang ulo habang ang mga isiping ito ay tumatakbo sa kanyang isipan, at pinasiksik niya ang lahat ng kanyang spiritual sense, na hindi nangangahas na maglabas ng kahit kaunting spiritual sense fluctuations. Gising na ang isa sa kanila. Una ni Yuluo sa isang nagulat na paraan habang ang kanyang tingin ay bumaling kay Hanli. Tila partikular na makapangyarihan ang kanyang spiritual sense, at nagising na siya kahapon pa. Siyempre, ang lahat ng ito ay salamat sa iyong Heavenly in Soul Nourishing Pills. Kung hindi, walang malay siya nang hindi bababa sa kalahating buwan, sabi ni Yin Chan. Tunay ngang medyo makapangyarihan ang kanyang spiritual sense kung nagising siya sa loob lamang ng 4 na araw. Gisingin mo na rin ang 4 na iba pa. Wala nang gaanong oras na natitira, at naghihintay pa ang Regional Master. Humayo ka at pakainin sila ng kanilang mga tableta para sa araw na ito, at tutulungan kita, utos ni Yuluo. Nagbigay ng positibong tugon si Yin Chan, pagkatapos ay pumasok sa selda ni Bailey yan bago ito pinakain ng isang Heavenly in Soul Nourishing Pill.
Pagkatapos noon, gumawa si Yuluo ng isang kakaibang handsil, at isang serye ng mga itim na ron ang lumabas mula sa kanyang mga kamay bago nagtipon upang bumuo ng isang itim na lotus flower, na lumutang sa hangin habang mabilis na lumiliit tungo sa isang tuldok ng itim na liwanag bago naglaho sa glabela ni Bailian. Agad na lumitaw ang mga bugzo ng itim na liwanag sa ibabaw ng ulo ni Bailian, na nagbigay liwanag din sa natitirang bahagi ng kanyang katawan sa kulay itim. Isang projection ng isang nakayapak na babae na nakaupo sa isang upuang lotus flower ang lumitaw sa loob ng itim na liwanag, at ang babae ay may mabait na ngiti ng walang kondisyong pagmamahal sa kanyang mukha, na tila siya ang ina ng lahat ng bagay. Itinaas ng projection ng isang bisig bago malumanay na hinaplos ang kamay nito sa ibabaw ng kay Bailian habang may ibinubulong sa kanya, katulad ng isang ina na ginigising ang kanyang anak. Isang serye ng mga itim na ripples ang agad na lumitaw sa ibabaw ng ulo ni Bailian bago kumalat palabas, at sa susunod na sandali, bigla siyang nanginginig bago dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata, kung saan naglaho na ang projection ng babae. Isang nalilitong hitsura ang kumislap sa mga mata ni Hanli nang makita ito. Kahit gaano ko man ito kadalas makita, ang iyong kakayahan sa soul calling ay hindi kailanman nabibigong mamangha sa akin, binibining Yuluo. Narinig ko na kahit patay na ang isang tao, basta't hindi pa lumalagpas sa 3 araw ang pagkamatay at buo pa ang kanilang kaluluwa, maaari mo silang muling buhayin gamit ang discarding ito. Totoo ba talaga iyon? Tanong ni Inchan na may humahangang tingin sa kanyang mga mata. Susunod, sabi ni Yuluo ng may malamig na ekspresyon, na ganap na binaliwala ang tanong ni Inchan. Humihingi ako ng paumanhin sa aking maling pagsasalita, binibining Yuluo, paghingi ng paumanhin ni Inchan na may nahihiyang ngiti, pagkatapos ay nagmamadaling pumasok sa selda ni Fox 3 bago ito pinakain ng Heavenly in Soul Nourishing Pill. Muling pinakawalan ni Yuluo ang parehong diskarte ng soul calling at mabilis ding nagising si Fox 3. Hindi nagtagal, sina Mo Guang at Sichuan Kong ay nagbalik na rin sa kamalayan, at humarap si Yuluo kay Yin Chan ng may seryosong ekspresyon habang nagbabala, ang mangyayari kasunod nito ay mahigpit na confidential, kaya mas mabuting wala kang malaman tungkol dito. Bahagyang natigilan si Yin Chan nang marinig ito, pagkatapos ay tumango bilang tugon bago gumawa ng isang handsil, na nagpalabas ng mga itim na light barrier sa paligid ng lahat ng mga selda maliban sa kinalalagyan ng grupo ni Hanli. Na-activate ko na ang mga pagbabawal sa lahat ng iba pang mga selda, kaya huwag kang magmadali, at tawagin mo ako kapag tapos ka na, sabi ni Yin Chan, pagkatapos ay tumalikod upang umalis. Sa mismong sandali na tumalikod siya, umabot si Yuluo na parang kidlat upang idikit ang isang daliri sa likod ng kanyang dibdib, na nagpapalabas ng isang silakbo ng itim na liwanag sa kanyang katawan. Radikal na nagbago ang ekspresyon ni Yin Chan, ngunit bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon na gumawa ng anumang bagay, isang bola ng itim na liwanag ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang ulo, at ganap siyang naparalisa at nabaon sa kinatatayuan ng may nababahalang mukha. Likas na labis na nagulat sina Hanli at ang iba pa na makita ito, at lahat sila ay humarap kay Yuluo ng may mapagbantay na mga ekspresyon. Binawi ni Yuluo ang kanyang bisig, pagkatapos ay nagtungo sa loob ng selda ni Hanli. Nagsumikap si Hanli na tumayo habang direktang nakatingin kay Yuluo at sinabi, tila may kailangan kang ipagawa sa amin. Maaari ko bang itanong kung ano iyon? Bigla na lamang gumawa si Yuluo ng isang handsil, na nagpapalabas ng isang guhit ng puting liwanag na lumipad sa paligid ni Hanli sa isang saglit, na pumutol sa lahat ng gapos sa kanyang katawan. Sino ka, at ano ang kahulugan nito? Tanong ni Hanli. Hindi mo pa rin ba kilala kung sino ako? Tanong ni Yuluo na may bahagyang ngiti. Kabanata mula sa A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 738, Mga Magulong Karanasan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Hanli nang marinig ito, at sumagot siya, sa palagay ko ay hindi pa tayo nagkikita noon. Katunayan, wala siyang anumang alaala kay Yuluo, ngunit nakapagtataka na nakaramdam siya ng pamilyar na pakiramdam sa mismong sandali na nakita niya ito. Sadyang dahil sa kagipitan ng kanyang sitwasyon, wala siyang oras upang pag-isipan kung saan nanggagaling ang pamilyar na pakiramdam na iyon. Bahagyang lumawak ang ngiti ni Yuluo habang ang mga bugzo ng itim na liwanag ay biglang lumabas mula sa kanyang katawan, na pagkatapos ay nagsalubong sa itaas niya upang bumuo ng isang projection ng isang may 3 matang higanting unggoy na may kakaibang sungay sa ulo nito. Ikaw ang Weeping Soul Beast. Bulalas ni Hanli nang may natigil ang ekspresyon. Tila napakatagal nating nagkahiwalay kaya nalimutan mo na ako, Master, buntong hininga ni Weeping Soul nang may malungkot na mukha. Siyempre hindi, labis lang akong nagulat.
Hindi ba't umakyat ka sa True Immortal Realm matapos kang may patawag summon noong mga nakaraang taon? Paano ka napunta rito sa Grey Realm? Tanong ni Hanli na may magkahalong gulat at kagalakan sa kanyang mga mata. Samantala, sina Sichuan-kong at ang iba pa ay nakatingin lamang na may nalilitong mga ekspresyon. Wala silang ideya kung paano biglang nagkaroon si Hanli ng isang napakalakas na tauhan dito sa Grey Realm, at bigla na lamang mas naging hindi maarok si Hanli sa kanilang mga mata. Si Mo Guang lamang ang tila medyo kalmado at panatag, na tila sanay na sa kakayahan ni Hanli na gumawa ng mga himala. Kwento na iyan para sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, gamitin mo muna itong Gold Rinse Lightning Bead upang i-undo ang pagbabawal sa iyong dantian, tugon ni Yuluo habang pinalad ang isang kamay upang maglabas ng isang kasukat itlog na gintong butil na puno ng mga pattern ng kidlat. Ang butil ay nagbibigay ng isang napakalakas na yang attribute aura na medyo katulad ng sa Divine Devil Bane Lightning ni Hanli, at sa mismong sandali na lumitaw ito, ang lahat ng nakapaligid na Baleful Chi ay agad na naglaho. Maaari kayang ang butil na ito ay naglalaman ng Bone Rinsing Golden Lightning. Tanong ni Hanli habang itinataas ang isang kilay. Isang pahiwatig ng gulat ang kumislap sa mga mata ni Weeping Soul nang marinig ito, at sumagot siya, alam mo ang tungkol sa Bone Rinsing Golden Lightning. Tama iyan, ang butil na ito ay pinatindi mula sa Bone Rinsing Golden Lightning, na direktang sumasalungat sa Baleful Lightning Law Powers ni Yin Guo. Ang gintong butil ng kidlat ay sumugod pasulong sa kanyang utos habang nagsasalita siya, na naglaho sa loob ng dantiyan ni Hanli sa isang saglit. Ang mga kislap ng gintong kidlat ay agad na lumitaw sa loob ng kanyang dantiyan bago kumalat palabas sa lahat ng direksyon, na pumuno sa kanyang buong katawan sa isang kurap ng mata. Agad na umupo si Hanli ng naka-cross-leg, at sa mismong sandaling ito, ang mga kislap ng itim na kidlat ay nagsimulang umangat mula sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan upang makipagtunggali sa gintong kidlat. Marahas siyang nanginginig sa sakit habang ang malamig na pawis ay bumubuhos sa kanyang mukha, na hindi makontrol ang panginginig mula sa matinding saktong nararamdaman na kanyang nararanasan. Mas marami pang gintong kidlat ang sumasabog palabas mula sa butil ng kidlat sa kanyang dantiyan, na agad na pumupuksa sa mga kislap ng itim na kidlat sa oras ng pag-abot, ngunit napakarami ng mga kislap ng itim na kidlat na ito, at tila may sarili silang pag-iisip, na nagtitipon upang bumuo ng mas makapal at mas makapangyarihang mga kislap ng itim na kidlat upang makipaglaban sa gintong kidlat. Hindi nagawang mabilis na mapuksa ng gintong kidlat ang mas makapal na mga kislap ng itim na kidlat na ito, at isang patas na labanan ang nagpatuloy. Sa mismong sandaling ito, ang mga sinag ng nagniningning na gintong liwanag ay bumugso palabas ng katawan ni Hanli, na nagbibigay ng mga silakbo ng time law power fluctuations na sumama sa gintong kidlat upang labanan ang itim na kidlat. Sa tulong ng kanyang time law powers, ang gintong kidlat ay agad na nakuha ang kalamangan, at ilang mahihinang kalabog ang umalangaw-ngaw sa loob ng kanyang katawan sa mabilis na pagkakasunod-sunod, kung saan ang isang bug zone ng itim na chi ay napilitang lumabas sa kanyang dantiyan. Ang gintong liwanag na nagmumula sa kanyang katawan ay agad na nagliwanag ng malaki, na nagdulot sa kalapit na espasyo na umugang at marahas na manginig, at maging si Weeping Soul ay napilitang umatras ng ilang hakbang. Isang pahiwatig ng gulat ang kumislap sa kanyang mga mata habang nagpupuri, napakagaling ng iyong immortal spiritual power, Master. Hindi ito nahuhuli kahit ikukumpara sa karaniwang High Zenith Cultivator. Ang mga Baleful Lightning restrictions na ito ay personal na itinanim ni Yin Guo. Ngayong natanggal na ang sa akin, magagawa niya kaya itong maramdaman. Tanong ni Hanli nang may seryosong ekspresyon. Huwag kayong mag-alala, Master. Labis na napagod si Yin Guo matapos magpalabas ng 5 Infernal Soul Bugs ng sabay-sabay, at kasalukuyan siyang nagpapalakas sa kanyang seclusion, kaya hindi niya anuman mapapansin, pampalubag loob ni Weeping Soul na may ngiti. Bahagyang gama ng ekspresyon ni Hanli nang marinig ito, at ibinukan niya ang kanyang bibig upang ilabas ang Gold Rinsing Lightning Bead, ngunit ito ay bahagyang lumiliit kumpara sa dati. Kasabay nito, pinitik niya ang isang daliri sa hangin upang magpakawala ng 4 na guhit ng Sword Chi, na agad na bumasag sa mga pagbabawal sa mga pinto ng mga selda na kinatatawalan ni Sichuan-kong at ng iba pa bago pinutol ang kanilang mga gapos. Pagkatapos ay inihagis ni Hanli ang Gold Rinsing Lightning Bead kay Sichuan-kong habang nag-uutos, gamitin mo itong butil ng kidlat upang matanggal ang mga pagbabawal sa inyong mga katawan. Agad na idiniit ni Sichuan-kong ang butil ng kidlat sa kanyang sariling ibabang bahagi ng tiyan, at matapos maglaho ng butil ng kidlat sa kanyang katawan, ang mga kislap ng gintong kidlat ay nagsimula ring lumitaw sa kanyang katawan. Samantala, lumabas si Fox 3 at ang iba pa mula sa kanilang mga selda bago nagtipon sa paligid ni Sichuan-kong. Nga pala, ito ang inyong mga gamit, Master.
Ang siyam na Azure Bamboo Cloud Swarm Swords na ito ang inyong mga bonded treasures, at kinuha ko ang mga ito noong panahong iyon upang maibigay ko sa inyo ngayon, sabi ni Weeping Soul habang ikinakaway ang isang mangga sa hangin upang ipatawag ang siyam na Azure Bamboo Cloud Swarm Swords at ang mga storage tools ni Hanli. Isang nagagalak na hitsura ang kumislap sa mga mata ni Hanli nang makita ito, at mabilis niyang itinabi ang lahat ng kanyang nabuoang pag-aari, pagkatapos ay humarap kay Weeping Soul habang nagbubuntong hininga, tunay mo kaming iniligtas, Weeping Soul. Kung wala ka rito, ito na sana ang katapusan ng landas para sa aming lahat. Hindi ninyo kailangang magpasalamat sa akin, Master. Ang lahat ng ito ay salamat sa inyong walang pagod na pag-aalaga kaya ako nakarating sa puntong ito, kaya nagbabayad lamang ako ng utang na loob, sabi ni Weeping Soul na may pag-iling ng kanyang ulo. Sige, huwag na muna nating pag-usapan iyan. Nga pala, ano ang nangyari sa Infernal Soul Bog sa aking isipan? Tila nakakulong ito sa isang bagay, sabi ni Hanli. Ang kakayahang magpalabas ng Infernal Soul Bogs ay natatangi lamang sa Infernal Tribe at napakahirap nilang harapin. Mabuti na lamang nakatagpo ako ng isang uri ng espesyal na substansya na maaaring pansamantalang magselo sa mga Infernal Soul Bogs, at isinama ko ang substansyang iyon sa Heavenly Yin Soul Nourishing Pills na ipinakain sa inyo, paliwanag ni Weeping Soul. Ganoon pala, maaari ko bang itanong kung paano ka napunta sa Grey Realm at kung bakit tila mayroon kang mataas na katayuan sa Infernal Tribe? Tanong ni Hanli. Mahabang kwento iyan. Noong ipinatawag ako noong mga nakaraang taon sa Spirit Realm, tunay nga akong umakyat sa True Immortal Realm, at ang nagpatawag sa akin ay isang Great Encompassment Cultivator ng Heavenly Court, salaysay ni Weeping Soul na may komplikadong ekspresyon. Bahagyang nagbago ang pakiramdam sa puso ni Hanli nang marinig ito, ngunit hindi siya sumabat. Gayunpaman, ipinatawag lamang niya ako sa True Immortal Realm dahil ang aking kakayahang lumamon ng mga kaluluwa ay makatutulong para sa kanyang pag-cultivate ng isang partikular na kakayahan. Nag-cultivate ako sa ilalim niya ng higit sa 5,000 taon, at ang aking cultivation base ay umunlad ng malaki sa panahong ito, na umabot sa Golden Immortal Stage. Gumawa rin siya ng patuloy na pag-unlad sa kanyang pag-cultivate, at nagsimula siyang pumutol ng kanyang 3 corpse souls. Ngunit dahil sa isang aksidente, ang kanyang naputol na corpse soul ay nagawang makatakas, at dinukot niya ako bago tumakas patungo sa Grey Realm, patuloy ni Weeping Soul. Naiintindihan ko, ngunit hindi ba't ang mga 3 corpse immortals ay dapat pumunta sa Reincarnation Region matapos makarating sa Grey Realm? Paano ka napunta sa Infernal Region? Tanong ni Hanli. Ang corpse soul na iyon ay walang mabuting intensyon para sa akin, kaya naghanap ako ng pagkakataon na makatakas, at tumakas ako patungo sa Infernal Region at sumali sa Infernal Tribe, paliwanag ni Weeping Soul. Ginawa niyang napakasimple pakinggan ang proseso, ngunit nahulaan ni Hanli na tiyak na dumaan siya sa hindi mabilang na mga pakikipaglaban upang makarating sa puntong ito. Gayunpaman, dahil sa kagipitan ng sitwasyon, hindi na siya nagtanong ng karagdagang mga detalye. Ako ay isang yin attribute being sa simula pa lamang, at hindi lamang sa hindi ako nakaranas ng anumang kakulangan sa ginhawa sa Grey Realm, ang kapaligiran dito ay napakaangkop para sa aking pag-cultivate. Bukod doon, napag-aralan ko ang isang napakabihirang uri ng law power na may kinalaman sa Soul Devo Uring, at nakuha ko ang pansin ng Infernal Regional Master, kaya naging disipulo niya ako, patuloy ni Weeping Soul. Tila napakaswerte mo pa rin sa huli. Ano ang iyong kasalukuyang cultivation base? Tanong ni Hanli. Inalagaan ako ng mabuti ng Infernal Regional Master at binigyan ako ng maraming cultivation resources, kaya nagawa kong maabot ang High Zenith Stage mahigit 1 siglo na ang nakalilipas. Nga pala, wala pa akong pagkakataon na magtanong sa inyo, paano kayo napunta sa Grey Realm at sa Osiris City, sa partikular? Tanong ni Weeping Soul. Naparito kami para sa Baleful Cleansing Pond. Marahil ay nararamdaman mo na kasalukuyan akong nasa rurok ng Golden Immortal Stage at nahihirapan ako sa aking Baleful Decay, kaya kailangan kong gamitin ang Baleful Cleansing Pond dito, paliwanag ni Hanli. Naiintindihan ko, hindi magiging madaling gawain ang maisakatuparan iyan. Ang Baleful Cleansing Pond ay isang sagradong lugar ng Infernal Tribe, at ito ay matatagpuan sa Soul Cleansing Area. Dahil kasalukuyang nagaganap ang 3-Region Conference, nagkaroon ng matinding pagtaas sa bilang ng mga dayuhan sa Osiris City, kaya ang seguridad ay malamang na mas mahigpit pa sa Soul Cleansing Area kaysa sa karaniwan, sabi ni Weeping Soul na may bahagyang nakasalubong na mga kilay. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Hanli nang marinig ito, ngunit bago pa man siya magkaroon ng pagkakataon na magsalita ng anumang bagay, nilapitan sila ni Shi Chuankong at ng iba pa.
Sa pagkilatis sa kanilang mga aura, malinaw na ang mga baleful lightning restriction sa kanilang mga katawan ay natanggal na rin. Salamat, kasamahang The Wisp Weeping Soul. Utang namin sa iyo ang aming buhay sa pagliligtas sa amin sa oras ng aming pangangailangan, sabi ni Shi Chuankong habang silang apat ay yumukod ng may pasasalamat kay Weeping Soul. Kayong lahat ay mga kaibigan ng aking master, kaya hindi ninyo kailangang magpasalamat sa akin. Narito ang inyong mga gamit. Ikinaway ni Weeping Soul ang isang kamay sa hangin habang nagsasalita siya, at ang lahat ng mga pag-aari na kinuha mula kina Shi Chuankong at sa iba pa ay lumitaw sa gitna ng isang silakbo ng liwanag. Labis na natuwa si Shi Chuankong at ang iba pa, at nagmamadali nilang binawi ang kanilang mga pag-aari. Kabanata mula sa A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 739, Pagtakas. Master, alam kong maaaring buo na ang iyong pasya, ngunit nais ko pa ring ipaalala sa iyo na sa kasalukuyan, ang lahat ng monarko at ang karamihan sa iba pang mga great encompassment stage infernal beings ay nasa Fallen Lake area. Kaya naman, ang seguridad sa labas ng Azure City ay malamang na nasa pinakamaluwag na estado nito. Kung nais mong lisanin ang Azure City, maaari akong magsilbing gabay mo, ngunit napakahalaga ng bawat sandali, kaya kailangan nating umalis agad. Kung mapalampas natin ang pagkakataong ito, magiging napakahirap ng makatakas, sabi ni Weeping Soul. Bahagyang tiningnan ni Hanli sina Shi Chuankong at ang iba pa upang makitang lahat sila ay nasa napakasamang kondisyon. Labis na nasalubong ang kanyang mga kilay nang makita ito, ngunit isang determinadong tingin ang mabilis na lumitaw sa kanyang mukha. Nakarating na tayo ng ganito kalayo, kung babalik tayo ngayon, mawawala ng saysay ang lahat ng ating pinagdaanang pagdurusa. Bukod dito, dahil sa kagipitan ng aking baleful decay, hindi ko kayang umatras. Kung mayroon man sa inyo na ayaw ng magpatuloy, maaari na kayong umalis ngayon, buntong hininga ni Hanli. Ang kondisyon ko ay hindi mas mabuti kaysa sa iyo, kaya hindi ko rin kayang umatras, sabi ni Baileya na may pait na ngiti. Wala sa ugali ko ang gumawa ng bagay nang hindi tinatapos, tumawa ng mahina si Fox 3, ngunit agad na nangiwi sa sakit. Ang aming vast origin house ay hindi kailanman tumatanggap ng pagkatalo, at ang pag-atras ngayon ay nangangahulugang pagtanggap sa isang napakalaking kalugi-luging sitwasyon. Pagbabayarin ko ang mga taong ito sa kanilang mga ginawa, sumabat si Shi Chuankong ng may determinadong ekspresyon. Hindi nagsalita si Mo Guang, at mukha pa rin siyang walang pakialam at mapagmalaki gaya ng dati. Kung ganoon, hindi ko na kayo susubukang alisin sa inyong pasya, Master, sabi ni Weeping Soul ng may pagtango. Medyo magiging abala para sa atin ang maglakbay sa ganito kalaking grupo, kaya bago natin marating ang Karmic Fire Crater, patutuluyin ko muna kayong lahat sa aking domain treasure, sabi ni Hanli, at pagkatapos ay nagpalabas ng isang pinto ng pilak na liwanag, na direktang patungo sa unang palapag ng Bamboo Pavilion. Ang siksik na World's Origin Chi ay bumugso palabas mula sa pinto ng liwanag, na naghatid kina Shi Chuankong at sa iba pa ng isang pakiramdam ng kaiganhawahan na matagal na nilang hindi nararanasan. Ito ba ang domain treasure mula sa Jade Kun Pagoda Auction? Naaalala ko na binili ito ng isang elder ng 100 Creations Mountain noong panahong iyon, hindi ba? Tanong ni Fox 3 nang may nagulat na ekspresyon. Hindi, ito ay isang kakaibang domain treasure na nakuha ko sa ibang lugar. Mangyaring pumasok muna kayo sa domain treasure sa ngayon. Ang World's Origin Chi sa loob ng gusaling kawayan ay napakasagana, kaya manatili muna kayo riyan upang magpahinga at magpalakas, sabi ni Hanli. Unang humakbang si Mo Guang patungo sa Bamboo Pavilion, at mabilis na sumunod ang lahat. Ang lahat ng mga pagbabawal sa buong domain ay na-activate na, habang ang Bamboo Pavilion ay selyado rin, ngunit ang mga pag-iingat na ito sa seguridad ay lubos na nauunawaan sa mga mata ni Shi Chuankong at ng iba pa. Sa sandaling iyon, lahat sila ay natigilan sa kasaganaan ng spiritual chi sa loob ng Bamboo Pavilion, at mabilis silang umupo ng naka-cross-legged upang magpahinga at magbawi ng lakas. Matapos isara ang Flower Branch Domain, biglang nangiwi sa sakit si Hanli. Kahit na sa kanyang pisikal na pangangatawan, ang pagpapahirap na kanyang tinalo kanina ay nag-iwan ng malaking pinsala, at hindi pa kabilang doon ang pinsalang natamo ng kanyang kaluluwa mula sa Infernal Soul Bog. Maayos ka lang ba, Master? Tanong ni Weeping Soul nang may nag-aalalang tinig. Gumawa si Hanli ng isang pampalubag loob na senadorias, pagkatapos ay uminom ng isang gintong tableta at ipinikit ang kanyang mga mata upang magpahinga ng sandali. Ilang sandali pa, muling bumukas ang kanyang mga mata, pagkatapos ay pinilit ang isang ngiti sa kanyang sariling mukha habang sinasabi, maayos ako. Tayo na. Magiging isang napakamapanganib na paglalakbay ito, Master.
Talaga bang maaari kang maglakbay sa iyong kasalukuyang kondisyon? Tanong ni Weeping Soul. Habang mas matagal akong nananatili sa Grey Realm, mas maraming baleful chi ang pumapasok sa aking katawan. May pakiramdam ako na kung hindi ako makararating sa baleful cleansing pond sa lalong madaling panahon, hindi ko na mapipigilan ang aking baleful decay, at kapag nangyari iyon, mapapahamak din naman ako kahit ano ang gawin ko, sagot ni Hanli na may pait na ngiti. Ang Soul Cleansing Area ay isang napaka-espesyal na lugar na maaari lamang pasukin ng mga infernal beings. Kahit bilang disipulo ng panrehiyong monarko, maaari lamang akong pumasok sa lugar na iyon kung kasama ko siya. Kaya kung nais mong makapasok sa Soul Cleansing Area, kailangan mong ituloy ang landas na orihinal mong binalak, sabi ni Weeping Soul. Hindi ba natin muling mapapagana ang mga pagbabawal kung susubukan nating dumaan sa Karmic Fire Passageway na iyon? Tanong ni Hanli. Maaari mong ipaubaya iyan sa akin, Master. Gayunpaman, kapag nakarating ka na sa Soul Cleansing Pond, hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa iyo sa kabilang panig, tugon ni Weeping Soul. Sa puntong ito, maaari ko lamang harapin ang mga bagay ng paisa-isang hakbang, buntong hininga ni Hanli. Tumanggaw si Weeping Soul bilang tugon, pagkatapos ay sinabi, paumanhin at kailangan ko itong gawin, Master, mangyaring magpakatatag kayo. Itinaas niya ang isang kamay upang magpakawala ng isang maliwanag na pulang kadena, na bumaon sa balikat ni Hanli. Bahagyang nasalubong ang mga kilay ni Hanli, ngunit hindi siya naglabas ng kahit isang tunog. Dahil doon, inihatid ni Weeping Soul si Hanli paakyat sa hagdanan. Dahil sa kanyang espesyal na katayuan sa Infernal Tribe, maging ang karaniwang Great Encompassment Stage Infernal Being ay kailangang mag-ingat sa kanya, lalo na ang mga normal na Infernal Servants. Kaya naman, naging napakaluwag ng paglalakbay, at wala ni isang Infernal Servant ang nangahas na lumapit sa kanya upang magtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal, nakalabas na silang dalawa mula sa Infernal Prison, at mabilis na nakarating sa Karmic Fire Crater. Matapos maglakad sa isang mahabang daanan, napansin ni Hanli ang isang matangkad at kahangahangang figure na nakatayo sa tabi ng pasukan ng Karmic Fire Passageway, at ito ay walang iba kundi si Sulio. Ang kanyang mga bisig ay nakakross sa harap ng kanyang dibdib, at nakatitig siya ng walang anumang ekspresyon sa kawalan. Kahit na nakita na sila ni Hanli ng isang beses noon, ang mga tahi-tahing peklat sa katawan ni Sulio ay nagpapakita pa rin ng isang nakahihindik na tanawin. Tiyak na wala siyang nararamdamang anumang pagmamahal sa dating Immortal Envoy na ito, ngunit dahil pareho silang nagmula sa True Immortal Realm, hindi niya mapigil ang makaramdam ng habag para kay Sulio. Sa mismong sandali na papasa na sila sa tabi ni Sulio, bigla nitong ibinaba ang kanyang mga bisig, pagkatapos ay humakbang sa gilid upang harangan ang landas ni Weeping Soul. Bahagyang nasalubong ang mga kilay ni Weeping Soul nang makita ito, at itinaas niya ang isang kamay upang magpakita ng isang tsapa, badge, na naglalabas ng mga hibla ng itim na baleful chi, na lumutang sa hangin ng ilang sandali sa harap ni Sulio bago bumalik sa kanyang hawak. Agad na bumalik si Sulio sa kanyang orihinal na posisyon nang makita ito. Humakbang sina Hanli at Weeping Soul sa pasukan upang makitang ang tulay ay ganap na walang tao, at ang holo kung saan nakakulong sina Immortal Lord Hot Flame at Chirong ay nakasabit pa rin sa ilalim ng tulay. Habang papalapit sila sa hola, natigil si Hanli sa kanyang paglalakad. Anong problema, Master? Kilala mo ba sila? Tanong ni Weeping Soul habang sumusulyap sa ilalim ng hola. Nagawa mo bang maiwaksi ang mga pagbabawal sa kanilang mga katawan? Tanong ni Hanli matapos ang isang maikling sandali ng pagmumuni-muni. Hindi yan mahirap na gawain. Gamit ang aking Infernal Badge, aabutin lamang ako ng ilang segundo. Ngunit ang dalawang ito ay labis nang naiton ng Karmic Fire sa napakahabang panahon, at malapit na silang maging ganap na Grey Immortals. Ang inaalala ko ay kung tatanggalin ko ang mga pagbabawal sa kanilang mga katawan, maaari silang agad na mawala sa sarili at magwala, tugon ni Weeping Soul. Sige, kung ganoon, palayain mo muna sila mula sa hola sa ngayon, at sa ibang pagkakataon na natin iwaksi ang mga pagbabawal, sabi ni Hanli. Ginawa ni Weeping Soul ang iniutos sa kanya, lumipad pababa sa hola bago nagpalabas ng isang serye ng mga incantation seals doon. Isang serye ng mga kakaibang pattern ang agad na lumitaw sa hola bago naglaho matapos ang isang silakbo ng madilim na pulang liwanag kung saan bumukas ang hola. Nakasandal si Immortal Lord Hot Flame sa isang sulok ng hola, ganap na walang kamalayan sa kung ano ang nangyayari. Sa kabaligtaran, ibinaling ni Chirong ang kanyang tingin kina Hanli at Weeping Soul, at isang pahiwatig ng pagkalito at takot ang kumislap sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya gumalaw o nagsalita ng anumang bagay. Tila gising pa ang iyong isip.
Natatakot ako na hindi ko muna matatanggal ang mga pagbabawal sa iyong katawan sa ngayon, ngunit kung kaya mong tumayo, lumabas ka ng mag-isa, sabi ni Han Lee. Nanatiling walang nagtinag si Chirong ng isang sandali, pagkatapos ay dahan-daang tumayo at tinulungan din si Immortal Lord Hot Flame na makabangon mula sa sahig. Nagpalabas si Han Lee ng parehong pinto ng pilak na liwanag, pagkatapos ay nagpatuloy, pumasok kayo riyan. Hindi naintindihan ni Chirong kung bakit siya inililigtas ni Han Lee, ngunit ginawa pa rin niya ang iniutos sa kanya, humakbang patungo sa Bamboo Pavilion kasama si Immortal Lord Hot Flame, kung saan muling isinarado ni Han Lee ang Flower Branch Domain. Habang nararating ng dalawa ang dulo ng tulay, sinabi ni Weeping Soul, mangyaring maghintay ng isang sandali, Master. Pagkatapos noon, bumaba siya patungo sa Karmic Fire at naglaho sa paningin. Humigit kumulang kalahating minuto ang lumipas, ang mga itim na apoy sa ilalim ay biglang bahagyang umangat, at muling lumitaw si Weeping Soul habang nagpapahayag, tapos na. Ang mga pagbabawal sa crater at sa Karmic Fire Passageway ay pansamantalang seliado ko na, kaya maaari na kayong magpatuloy. Salamat, tugon ni Han Lee na may ngiti at pagtango. Sa mismong sandaling ito, isang malamig na tinig ang biglang umalangaw-ngaw. Yuluo, nauunawaan mo ba ang iyong mga ginagawa sa sandaling ito? Nagmamadaling lumingon si Han Lee upang matuklasan ang isang matangkad at payat na nasa katanghalian ng buhay na lalaki na humahakbang patungo sa tulay, habang may kalong na isang maliit at mabalahibong puting hayop sa kanyang mga bisig. Ito ay walang iba kundi si Guemo, ang Great Encompassment Cultivator na nakasagupan ni Han Lee noong nakaraan. Sa likod niya ay may 12 ng mga puppets at infernal servants, kung saan kasamang nakatayo si Sulio sa kanila. Elder Guemo, narito ako sa ilalim ng mga tagubilin mula sa aking master upang isailalim ang lalaking ito sa Karmic Fire Refinement, at ibabalik ko siya sa Infernal Prison sa lalong madaling panahon, paliwanag ni Weeping Soul sa isang kalmadong paraan. Sumulyap si Guemo sa maliwanag na pulang kadena sa kamay ni Weeping Soul, kung saan ang kabilang dulo nito ay nakabaon sa balikat ni Han Lee, at sinabi niya sa isang malamig na tinig, bago pumasok sa seclusion, hiniling sa akin ni Elder Yin Gua na bantayan ang rest home area sa kanyang kawalan, at tahasan niyang sinabi sa akin na huwag munang iulat ang bagay na ito sa panrehiyong monarko sa ngayon. Kaya paano ka magkakaroon ng ganoong mga tagubilin mula sa kanya? Alam ni Weeping Soul na hindi niya magagawang magsinungaling sa sitwasyong ito, kaya binawi niya ang kanyang kadena mula sa katawan ni Han Lee, at ang delahensya, hole, na iniwan ng kadena ay mabilis na naghilom. Nais mo ba talagang pagtaksilan ang panrehiyong monarko? Tanong ni Guemo nang may mahigpit na nakasalubong na mga kilay. Isang nag-aalinlangan na hitsura ang kumislap sa mga mata ni Weeping Soul, kung saan sumagot siya pagkatapos, handa akong tumanggap ng anumang parusa mula sa aking master para sa aking mga pagkakamali, ngunit kung maaari mo kaming patawirin ngayon, titiyakin kong bibigyan kita ng kasiya siyang kabayaran. Tila kailangan kong turuan ka ng leksyon upang magising ang iyong isip. Singgal ng malamig ni Guemo habang ibinababa ang mabalahibong puting hayop sa tabi ng kanyang mga paa. Ikinuskos ng maliit na hayop ang sarili nito sa binti ni Guemo ng isang sandali, pagkatapos ay humarap kay Han Lee at nagpakita ng mga pangil nito sa isang mapagbanta na paraan bago mabilis na kumari pa ng takbo patungo sa malayo. Kabanata mula sa A Record of a Mortal's Journey to Immortality, Immortal Realm. Kabanata 740, Kasunduan. Tayo na. Biglang sumigaw si Weeping Soul, pagkatapos ay ikinaway ang isang kamay sa hangin, na nagpalabas ng isang madilim na pulang light barrier na nagbago tungo sa isang spirit domain, na bumalot sa kanilang dalawa ni Han Lee. Agad na naramdaman ni Han Lee na tila hiwalay na siya mula sa Grey Realm, at hindi na niya nararamdaman ang bigat ng palaging naruroon na baleful chi habang mabilis siyang umatras at bumaba patungo sa Karmic Fire Crater kasama si Weeping Soul. Mas mababa ang magiging epekto ng Karmic Fire sa iyo sa loob ng aking spirit domain, ngunit kailangan mo pa ring manatiling mapagbantay, Master, babala ni Weeping Soul. Sa mismong sandali na natapos ang kanyang pagsasalita, isang madilim na anino ang biglang lumitaw sa itaas, at ito ay walang iba kundi si Sulio, na sumusugod pababa sa kanila habang iwinawasiwas ang kanyang palakol at mace. Isang serye ng mga metalikong kalantag ang umalangaw-ngaw habang ang bolang bakal sa guwang ng kanyang dibdib ay walang humpay na umiikot, at ang mga ron sa ibabaw nito ay kumukurap din ng hindi formal, habang ang isang bola ng itim na Karmic Fire ay nagninangas sa loob nito. Isang serye ng mga itim na pattern ang lumitaw sa kanyang katawan, at ang mga bug zone ng itim na apoy ay sumabog palabas mula sa mga kadena sa kanyang katawan na parang bumubukadkad na mga itim na lotus flower.
Ipinatawag ni Hanli ang kanyang Azure Bamboo Cloud Swarm Sword sa isang pikit ng kanyang pulso nang makita ito, at isang patong ng gintong kaliskis ang lumitaw sa kanyang mga bisig habang ang kanyang mga kalamnan ay bumubukol. Hinawakan niya ang hawakan ng kanyang espada gamit ang dalawang kamay, pagkatapos ay humakbang pasulong sa hangin bago ihiwa ang kanyang espada ng pahilig pataas. Isang umuusbong na dagandong ang umalangaw-ngaw habang ang nakapapasong itim na apoy na bumubogzo mula sa palakol ni Sulio ay sumalpok sa gintong kidlat mula sa espada ni Hanli, na nagpadala ng hindi mabilang na mga kislap ng gintong kidlat at mga tilamsik ng karmic fire sa lahat ng direksyon. Walang sinuman kina Hanli o Sulio ang nagawang makakuha ng kalamangan sa isa't isa, at isang maikling patas na labanan ang nagpatuloy. Gayunpaman, isa pang nakatutulig na dagandong ang agad na umalangaw-ngaw habang iwinasiwas din ni Sulio ang kanyang mace pababa kay Hanli, at ang patama na ito ay mas makapangyarihan pa kaysa sa ibinigay gamit ang palakol. Kahit na lumalaban si Hanli gamit ang lahat ng kanyang lakas upang tiisin ang sunod-sunod na atake, ipinadala pa rin siyang lumilipad na parang kanyan, na mabilis na bumubulusok diretso sa Karmic Fire Crater, na sinundan ng malapitan ni Weeping Soul. Hindi kayo makatatakas, itingal ni Guemo. Gayunpaman, mabilis na naggliding sina Hanli at Weeping Soul sa ilalim ng nagninangas na crater, gamit ang kanilang momentum upang lumipad patungo sa Karmic Fire Passageway sa kabilang panig. Kahit na muling naisailalim si Hanli sa Karmic Fire, ang karanasan ay hindi naramdamang ganoon kahirap dahil nakahiwalay siya sa loob ng Spirit Domain ni Weeping Soul. Iyon ay labis na nakapagpapalubag loob sa kanya, at sinimulan niyang patakbuhin ang kanyang Spirit Refinement Technique. Ang Infernal Soul Bug ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang spiritual sense, at kahit na pansamantala itong napigilan, hindi pa rin siya nangangahas na maging kampante. Sa isang kurap ng mata, lumitaw si Guemo sa itaas ng Karmic Fire Crater, pagkatapos ay umabot pababa gamit ang isang kamay, at ang mga galame ng itim na liwanag ay agad na nagsimulang mabilis na kumalat sa kanyang kamay na parang isang serye ng mga baging vines. Hindi mabilang na mga sanga ang naghiwalay mula sa mga baging na ito upang bumuo ng isang siksik at pare-parehong itim na lambat, na umabot sa loob ng nagninangas na crater bago sumugod pababa sa grupo ni Hanli. Kasabay nito, ang mga infernal servants at puppets ay nakarating na rin sa itaas ng nagninangas na crater, at lahat sila ay sumabay sa pag-atake gamit ang kanilang mga sandata. Sa mismong sandali na pumasok ang itim na lambat sa Karmic Fire Crater, ang bilis nito ay agad na tumaas ng ilang ulit, at sinimulan nitong isara ang sarili sa paligid ni Hanli at Weeping Soul sa isang kamangha-manghang bilis. Sa mismong sandaling ito, pinalad ni Hanli ang isang kamay upang maglabas ng isang berdeng upo, gourd, pagkatapos ay idiniit ang palad ng kanyang kabilang kamay sa ilalim ng gourd. Isang patong ng berdeng liwanag ang agad na lumitaw sa ibabaw ng gourd, pati na rin ang hindi mabilang na maliliit na ron, at nagpakawala ito ng isang bulk zone ng kahangahangang low power fluctuations na nagpuwersa sa lahat ng Karmic Fire na umatras sa loob ng radius na ilang dosenang pie. Isang matalas na kalantog ang umalangaw-ngaw habang ang isang guhit ng nagniningning na gintong sword light ay sumabog palabas ng bibig ng gourd, na humiwa ng isang malawak na hiwa sa Karmic Fire bago sumalpok sa higanteng itim na lambat. Marahas na nanginginig ang itim na lambat, at lumaki ito ng husto sa harap ng malawak na lawak ng gintong kidlat at marahas na sword chi, na mukhang tila mapupunit na sa anumang sandali. Ang mga atake na pinakawalan ng mga infernal servants at puppets ay napuksa rin ng paparating na bugzo ng puwersa. Isang malamig na ngisi ang lumitaw sa mukha ni Guemo nang makita ito, at agad siyang lumitaw ng direkta sa harap ng grupo ni Hanli, kung saan ang kanyang kamay ay naglaho tungo sa isang ulap ng kulay abong hamog na bumalot sa kabuuan ng itim na lambat. Sa puntong ito, ang lambat ay malapit ng mawasak, ngunit tila bigla itong nakatanggap ng ineksyon ng kapangyarihan, at sinimulan nitong dahan-dahang isara ang paligid ni Hanli at Weeping Soul na parang isang hola. Kasabay nito, ang isang manipis at mahabang itim na sanga ay pumulupot sa Azure Bamboo Cloud Swarm Sword, pagkatapos ay puwersahan itong hinalos patungo kay Guemo. Huwag mong hayaang kunin niya ang iyong espada, Master. Kabisado ni Elder Guemo ang mga batas ng Ghost Vines, at ang lason sa kanyang mga baging ay maaaring magparumi sa mga immortal treasures at gawin silang mga Grey Realm treasures. Nagmamadaling babala ni Weeping Soul, kung saan ang isang pares ng maliwanag na pulang kadena ay muling lumabas mula sa kanyang mga kamay bago sumugod patungo sa paparating na si Sulio. Ang mga patak ng itim na likido ay tumatagas mula sa itim na lambat, na nagbibigay ng isang amoy ng pagkabulok na katulad ng sa nabubulok na putik na hinukay mula sa isang latian. Ang itim na likido ay pumatak sa Azure Bamboo Cloud Swarm Sword ni Hanli, at ang espada ay agad na nagsimulang manginig at umugong, habang ang mga kislap ng gintong kidlat ay sumulpot mula sa ibabaw nito.
Sa gulat at pangamba ni Hanli, nakikita niya na ang isang serye ng mga mapuputing marka ay lumitaw sa talim ng espada, at nagmamadali niyang sinubukan na ipatawag ito pabalik sa kanyang sarili, para lamang matuklasan na ang kanyang koneksyon sa kanyang lumilipad na espada ay tila naharangan. Ito ay isang napakagandang espada, at tila bahagi ito ng isang set. Paano kung ipakita mo sa akin ang buong set? Puna ni Guemo habang sumusulyap sa isa pang Azure Bamboo Cloud Swarm Sword sa kamay ni Hanli. Bahagyang nasalubong ang mga kilay ni Hanli habang muli niyang itinaas ang berdeng board bago idiniit ang isang palad sa ilalim nito, at isang guhit ng berdeng liwanag ang lumipad palabas ng bibig nito, na pumulupot sa espada na nakulong ng mga ghost vines bago sinubukang hilahin ito pabalik. Iyan ba ay isang profound heavenly gourd? Tiyak na marami kang magagandang kayamanan sa iyong mangas. Dahil napakabait mo upang ialok ang lahat ng ito sa akin, malugod ko itong tatanggapin. Tumawa ng mahina si Guemo habang ang ilang ghost vines ay sumabog palabas mula sa itim na lambat bago humaba patungo sa profound heavenly gourd at sa isa pang Azure Bamboo Cloud Swarm Sword. Sa mismong sandaling ito, isang kakaibang tunog ang biglang umalangaw-ngaw mula sa bibig ng gourd, kung saan ang isang guhit ng madilim na berdeng liwanag ay sumabog sa isang saglit, na pumutol sa mga paparating na ghostly vines sa oras ng pag-abot. Ang mga ghost vines na nakapulupot sa Azure Bamboo Cloud Swarm Sword ay naputol din, na nagpapahintulot kay Hanli na mabawi ang espada bago ito muling itabi sa loob ng board. Destruction Law Powers. Hindi katakataka na tinukoy sa akin ni Hingua ng maraming beses na patawarin ang iyong buhay, talagang puno ka ng mga sorpresa. Bulalas ni Guemo nang may natigil ang ekspresyon. Sa mismong sandaling ito, nakipagsalpukan si Weeping Soul kay Sulyo bago lumipad pabalik sa tabi ni Hanli, at ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakasalubong habang sinasabi, Master, ang mga puppets na ito ay walang mga kaluluwa, kaya ang aking mga kapangyarihan ay napakalimitado ang bisa laban sa kanila. Bukod doon, si Guemo ay isang Great Encompassment Cultivator, kaya sa pinakamataas, magagawa ko lamang siyang pigilan para sa iyo ng sandali, ngunit hindi ka makapupunta sa Soul Cleansing Area. Isang nag-aalinlangan na hitsura ang lumitaw sa mukha ni Hanli nang marinig ito. Sa harap ng isang Great Encompassment Cultivator, wala siyang pagkakataon na manalo kahit na gamit ang kanyang Time Law Powers. Sa mismong sandaling ito, ang tinig ni Mo Guang ay biglang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Ipalabas mo ako, kasamahang Daoist Han. Ano ang plano mong gawin, kasamahang Daoist Mo Guang? Tanong ni Hanli nang may nalilitong ekspresyon. Ang katawang ito ay hindi sa akin, kaya ang aking kaluluwa at katawan ay hindi gaanong nagkakaisa sa isa't isa, at bilang resulta, medyo napigilan ako ng mga kakayahan ni Weeping Soul, na humantong sa aking pagkatalo. Ngunit hindi ako magiging ganoon kawalang kakayahan laban kay Guemo. Basta't handa ka na tuparin ang isang kondisyon ko, handa kong itaya ang aking buhay at lumaban para sa iyo, tugon ni Mo Guang. Nais mong kalasin ko ang ating Heavenly Devil contract, hindi ba? Tanong ni Hanli habang ang kanyang mga kilay ay bahagyang nasalubong. Tama iyan. Wala akong pagkakataon na manalo laban kay Guemo, ngunit dapat ay magawa ko siyang pigilan sa loob ng 15 minuto. Kung mamatay ako sa loob ng panahong iyon, tanggap ko na, ngunit kung mabubuhay ako, ang lahat ng ugnayan sa pagitan natin ay mapuputol. Ano ang masasabi mo? Panukala ni Mo Guang. Pinag-isipan ni Hanli ang panukala ng isang sandali, pagkatapos ay sumagot, sige, may kasunduan na tayo. Ikinawin niya ang isang mangga sa hangin habang nagsasalita siya, at si Mo Guang ay lumipad palabas sa gitna ng isang silakbo ng pilak na liwanag. Ang karaniwang walang pakialam na tingin sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang seryoso at nakapokus na ekspresyon, na naramdamang napakakaiba para kay Hanli. Umalis na kayo rito, ako na ang haharap sa kanya, sabi ni Mo Guang kina Hanli at Weeping Soul habang nakatitig ng matalim kay Guemo. Napakalaking kapangahasan mula sa isang hamak na Hyacinth Cultivator. Tila kailangan muna kitang durugan, tumawa ng malamig si Guemo habang lumilipad ng direkta patungo kay Mo Guang, na huminga ng malalim bago biglang nagpakawala ng isang umuusbong na Eitengal. Ang nagniningning na pilak na liwanag ay lumitaw sa loob ng kanyang mga mata, at isang serye ng mga kakaibang pattern ang nagsimulang lumitaw sa kanyang glabela at sa kanyang mukha. Kasabay nito, ang Baleful Chi ay bumubuga mula sa ilalim ng kanyang mga kasuotan, at ang kanyang aura ay lumaki hanggang sa late high zenith stage. Kailan pa siya nakarating sa late high zenith stage? Isip ni Hanli sa kanyang sarili nang may natigil ang ekspresyon. Ikinaway ni Mo Guang ang isang mangga sa hangin, at ang karmic fire sa ibaba ay umangat na tila ba ipinatawag ito,
na nagbago tungo sa isang higanteng nagniningning na buhawi na dinaluyong ng direkta patungo kay Guillermo, habang si Mogwang naman ay gumawa ng isang taga na galaw sa gilid gamit ang kanyang kabilang kamay. Isang silakbo ng itim na liwanag ang sumabog palabas ng kanyang mga daliri bago nag-glide sa hangin, na humiwa ng isang daanan sa itim na lambat sa unahan. Nagatubili si Hanli ng isang sandali, pagkatapos ay naglapat ng kamao sa isang pagpupugay ng pag-alis patungo kay Mogwang baging nagmamadaling sumugod patungo sa Karmic Fire Passageway kasama si Weeping Soul.